Again, good morning. And as we start, I will be reading the call to worship from Psalm 62. Truly, my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. How long will you assault me? Would all of you throw me down? This leaning wall, this tottering fence, surely they intend to topple me. From my lofty place, they take delight in lies. With their mouths they bless, but in their hearts they curse. Yes, my soul finds rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Surely the lowborn are but a breath, the highborn are but a lie. If weighed on a balance, they are nothing. Together they are only a breath. Do not trust in extortion, or put vain hope in stolen goods. Though your riches increase, do not set your heart on them. One thing God has spoken, two things I have heard. Power belongs to you, God, and with you, Lord, is unfailing love. And you reward everyone according to what they have done. Let us pray. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay buong kababaang loob na lumalapit sa iyo sa araw na ito. Lord, salamat po Ama sa napakagandang araw na ito. Isa po itong biyaya na naman Panginoon na nagmumula sa inyo upang kami po ay muling magkakasama at magpuri. Salamat Lord sa nakalipas na linggo, bagamat ito po ay may mga kalakip na pagsubok. Ikaw, Panginoon, ang aming sandigan. At dahil sa iyong grasya, kami po ay may lakas na magpatuloy, Lord. Salamat, Lord, sa iyong walang sawang pag-ibig, sa iyong mga biyaya at paggabay sa amin. Panginoon, ihanda mo nawa kami, ang aming puso at isip, na sa iyo lamang po namin ito maituon sa araw na ito. Alisin niyo po ang mga balakid, mga worries, Lord, mga pag-aalinlangan na nararamdaman namin upang ikaw, Panginoon, ang aming isipin sa sandaling ito. Naway ang bawat salitang aming maririnig mula sa iyo, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso at aming maisapamuhay sa araw-araw. Salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa na naririto po ngayon, Panginoon. Gayon din pinagpapasalamat namin ang aming mga kapatid na paparating pa lamang, Lord. Ingatan niyo po sila at naway makarating sila dito ng ligtas at makasama naming magpuri sa iyo. Hinihiling din po namin ang iyong paggabay, Lord God, sa mga kapatid po namin na nasa malalayong lugar. Naway padama mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong pagyakap at ang iyong paggabay. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay itinataas namin sa inyo. Gayon din ang mga mangunguna sa araw na ito, sa aming music team, Lord God, sa aming technical team, sa mga ushers, sa mga gagamitin niyo po upang manalangit at magsalita, Panginoon, magbaba ng inyong mga salita. Gamitin mo po kami, Lord God, sa ikalaluwalhati niyo po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon sa pangunguna ng ating music team at ni Ate Mira. Praise God. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo at sama-sama tayo sa oras sa umagang ito na magbigay papuri sa Panginoon. Isang pribilehiyo po ito, lalo-lalo na po sa amin na mapangunahan ang tayo sa ating pag-aawitan at bigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang
nating awitan ng Panginoon. Let us continue worship. You are the word at the beginning.
Hosanna, Hosanna in the highest.
nakatakda na kami ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Ikaw ay karapat-dapat purihin, sambahin, dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Sa kabila po ng aming hindi pagiging karapat-dapat sa bawat araw ng aming buhay dahil nagkakamali pa rin kami, nagkakasala. Nandun pa rin yung mga pagsuway sa amin, Panginoon, yung pag-aalinlangan. Subalit, kay sarap mong sambahin sapagkat ikaw yung Diyos, Ama namin, Diyos ng kahabagan, pag-ibig, kagandahan loob, na hindi mo kami tinitignan sa aming mga pagsalangsang, sa aming mga kasalanan. Sa halip, ayon sa masagana mong kahabagan po, ay patuloy mo kaming itinataguyod sa bawat araw ng aming buhay. Hayaan mo po na ma-enjoy namin, Panginoon, lalo na ang iyong loving presence today, na kanina pa ay nagpapahayag ka sa amin, Panginoon, sa aming pag-aawitan, pananalanginan ngayon. Nawa ikaw ang patuloy na mangusap sa amin, Panginoon, opening our eyes, our ears, our hearts, upang hindi namin ma-miss, Panginoon, ang inilaan mong pagpapala sa bawat sa amin. Dalangin namin ang iyong paghipo sa aming kapagalan, kabigatan, Panginoon, na talagang minsan po ay napakabigat dalhin, Panginoon. Subalit, nandun lagi ang mga kamay mo na nakabukas, na nagsasabi, magsiparito kayo. Kayong mga nangapapagal at nabibigat ang luba, and I will give you rest. Loobin mo po, makamtan namin ang kapahingahan sa pananambahang ito na kung saan malaya ka naming napapakinggan, nadidinig, Panginoon, dahil ikaw ang aming pastol. Dalangin po namin ang bawat pamilya ng BCFC na ikaw po ang patuloy na magtataguyod, O Diyos. Nakikita mo po ang bawat pangangailangan, material, financial, spiritual, physical, relational, Panginoon. Nakikita mo po ang mga miyembro ng pamilya na malayo pa sa iyo, wala pang tiyak na kaugnayan sa iyo. Ikaw nga po ang kumilos sa bawat pamilya, ikaw ang talagang maging sentro. Gamitin mo po ang mga magulang, ang mga anak, upang maging buhay na patotoo na ikaw ang aming Panginoon na dinadakila. Dalangin namin lalo na ang mga may karamdaman na patuloy po na nagtitiis sa kanilang mga sufferings, Panginoon. Ikaw ay naparito, Lord, hindi po pinagaling ang sari-saring mga karamdaman, physical, mental, spiritual. At ito po ay bilang tanda ng iyong pagmamahal sa iyong nilikha. Dalangin namin ang iyong mga anak sa kanilang mga karamdaman. Ikaw nga po ang humipo. Ikaw ang kumatagpo, Panginoon. Lalong-lalo na doon sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon, nababagabag talaga. Ikaw po nawa ang masumpungan, Lord, ang iyong kaaliwan. At habang sila ay pinapalakas mo, pinapatibay, nawa ay magamit po rin sila sa pag-aaliw sa mga tao na may mga problema rin na dinadala, Panginoon. O Lord, dalangin namin na iglesyang ito, panguna ni Pastor Kit, na ikaw po ang talagang kikilos, Panginoon, tungo sa ikatutupad ng purpose, ng plano mo, Panginoon, sa community, maging sa kapatiran, Lord, lalo na ikaw ay madakila, ikaw ay maipahayag, Panginoon, ang iyong pagliligtas, ang iyong pagpapalago sa mga kumikilala sa iyo, Panginoon, na isumunod sa iyo. Iyo pong gamitin ang iyong mga servant leaders, Panginoon, upang ang kapangyarihan mo ang kikilos sa kanila na hindi sila mapapagod, Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu nagbibigay empowerment, enablement, direction, Panginoon. At ikaw po ang nagbibigay katagumpayan. Dalangin po namin ng bawat miyembro ng BCFC, Lord, mula bata hanggang pinakamatanda. Ikaw nga po ang gagabay, ikaw nga po ang kikilos tungo sa ikalalago, ikapag-iisa ng bawat pamilya, bawat miyembro, Panginoon.
dito man o sa abroad, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ay maranasan namin sa paglilingkuran, sa pagmimisyon, nawa andun ang kapangyarihan mo, Panginoon, na bumabalot sa puso at isip ng bawat isa at kumikilos tungo sa makatotohanan ng pagbabago ng buhay mula sa dating makasarili, makamundo, tungo sa isang buhay na talagang may pag-ibig, pagmamahal sa iyo at sa kapwa, Panginoon. Amin pong dalangin ang pangangailangan ng iglesyang ito, maging sa larangan ng pinansyal, sa kakulangan, Panginoon, sa ngayon na nararanasan. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan, inaasahan, the God, our provider, our shepherd. Therefore, hindi kami mangangailangan, Panginoon. Iyo po kaming pagpalain, Lord, lalo na sa aming pagtatapat sa iyo na sa mga inatas mo sa amin, na ito ay maipalaganap, maikasakatuparan namin, Panginoon. Dalangin namin, magkaroon kami ng impact dito sa community, Panginoon, so that hindi man kami talaga nagsasalita, ay nakikita po lalo sa aming pamumuhay na ikaw ang aming sinasamba, O Diyos. Makita nawa ang magandang ehemplo ng pagiging isang tunay na iglesia mo, Panginoon. Sabi mo nga po, love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love for one another. Dalangin namin ay ang pag-ibig mo ang magbibigay sa amin, Panginoon, habang pinalalago mo kami ng iyong salita, Panginoon, upang talagang tumibay, magkaroon ng maturity at estabilidad na hindi natatangay ng mga sari-saring maling aral na lumalaganap ngayon, Panginoon. Loobin mo po, mapagpala, lalo na ang aming discipleship ministry, ang pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Nawa po ay magkaroon kami ng tunay na kauhawan sa iyong mga salita, dahil ito yung magiging daan, Panginoon, upang kami ay lalong tumibay, lumago, habang dumadaan sa maraming pagsubok, maraming tiisin, Panginoon. Pero pinalalakas mo kami dahil sa iyong mga salita, O Diyos. Lord, patuloy po naming dinadalangin ang aming bansa, Panginoon, na hindi na lilingid sa iyo ang sari-sari, maraming pangangailangan, problema, hamon, Panginoon. Iyong nga pong kilusan, lalong-lalo na ang mga nakaluklok sa posisyon, sa kapangyarihan, na hindi naman mangyayari yun kung hindi ikaw ang nagpala sa kanila. Nawa po, kilusan mo sila upang magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, O Diyos. Nawa, mawala yung pagkasilaw sa salapi. Panginoon, yung pagiging gahaman, Panginoon, upang ang kapakanan ng buong bayan ang kanilang ipopursue at iwawaksin na yung mga differences sa politika o lalo na, Panginoon. Nawa po magkaroon ng pagpapakumbaba, O Diyos, habang patuloy mong nililinis ang korupsyon sa bayang ito, O Diyos. Sapagkat ikaw, you are the Lord of justice and righteousness. At nais mo po ng isang bayan ay talagang kumikilala sa iyo. May mga matuwid, makadiyos, at makataong pamamalakad, Panginoon. Dalangin namin ang lahat po ng suliranin ay gabayan niyo po, Lord, ang aming mga political leaders sa pangunguna ng aming Pangulo, at nawa po ay talagang magkaroon ng unity and harmony para sa kapakanan po ng mga bayan, mga taong naghihirap na marami, Panginoon, sa amin ay talagang hirap po talaga sa buhay, O Diyos. Habagan mo po kami, ingatan din sa aming teritoryo, sa karagatan, O Lord, na patuloy na nais kamkamin ng China, O Lord. Kung tutuusin, wala kaming ibubuga sa kanila, Panginoon. Wala kaming kalaban-laban. Kung kaya't ikaw ang aming pinagtitiwalaan, nagagabay, magtatanggol sa amin at umiral, Panginoon, yung tunay na batas
na ayon sa pinagkaisahan po ng mga bansa, Panginoon. O Lord, maraming salamat po aming dinudulog sa iyo ang mga pamilya mahal sa buhay ng namayapa, Panginoon. Iyo nga po silang aliwin, palakasin, Panginoon. Nawa po, ikaw ang talagang maranasan nila ang iyong kapayapaan na hindi malirip. Nawa ang mag-guard sa kanilang puso at isip hanggang sa paghahatid sa huling hantungan ng kanyang lupang katawan. Ikaw po nawa maghari ang iyong kapayapaan sa kanilang buhay habang aming dinadalangin din ano man yung magiging pangangailangan nila, O Diyos. Lord, aming pinagkakatiwala sa iyo, lalong-lalo na ang iyong mensahe. Lord, nawa po katagpuin mo kami. Ikaw ay mangusap, Panginoon. Taglay ang conviction mo ng banal na Espiritu. Talagang sinasaliksik ang kaibuturan ng aming mga puso upang ikaw ang mapakinggan, ikaw ang talagang masunod, masamba, at talikdan ang pamumuhay na lihis sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong lahat ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Siya nawa. Praise the Lord. Dali lang po ha. Wala pa rin yung mga kuya ko, di ko. Wala pa rin. Andiyan na. Hindi ko makita, medyo madilim. Ay, praise the Lord. Magandang iinom muna pala ako sa dali. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Isang kagalakan na makaparito muli upang makapanambahan sa inyo. Kasi doon sa lugar namin, sa bundok, talagang minsan nakakamiss, no? Itong kapatiran. Kasi madalas ka-fellowship ko rin, mga ibon. Ang dami rin, mga uwak. Kaya pag araw ng linggo talagang nakakapanabik na makapanambahan kayo at makapaglingkod din kasama ninyo para sa ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy dun sa ating tema, yung holistic wellness. No? At tayo ay pinagpala nung una at pangalawang linggo ng ating worship service. Pamamagitan ni Pastor Keith na noong first Sunday nga ng mensahe ay tumuon tayo doon sa holistic wellness in new life in Christ. Na ito yung buhay nating taglay ngayon dahil bagong buhay na tayo kay Kristo at yung holistic wellness, ito yung pinoproseso sa atin ngayon ng ating Panginoon. No? Ito po yung ipinaparana sa atin ng ating Diyos. At noong second Sunday naman ay tinalakay ang tungkol sa mental health na napakahalaga dahil marami ang nakita natin doon sa mensahe, lalo na yung mga statistics na binanggit doon. Marami talaga nagkakaproblema dahil sa kaisipan, no? At yung mga kaakibat na sakit dulot ng pagkakaroon ng hindi maayos na
kaisipan dahil sa maraming stress, depression, na talagang walang tigil po, no? Kaya napakaganda ng tinalakay ni Pastor Kit na ang parang point nga ron ay yung tamang pagdisiplina ng kaisipan na dapat nakafocus lagi sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan. Dahil ito yung gagabay, no? Ito yung talagang magbabago sa atin upang maranasan natin yung proseso ng pagkakaroon ng holistic wellness. So, si Pot ba yung nakita ko? Naka-dark glasses. Praise the Lord. So ngayon ay itutuloy po natin yung ating mensahe na papamagatan naman natin na our holistic wellness in Christ. Our holistic wellness in Christ na ang pagbabasihan po ng ating mensahe ay mula sa Lucas chapter 4, 16 hanggang 30. Pwede po ba kayong tumayo, mga kapatid? At bilang paggalang po sa ating Diyos, sa kanyang mga salita. Naririnig po ba ako dyan sa... Okay. Okay, salamat po. Luke chapter 4, 16. Hanggang ano po hanggang 29? Hanggang 30. Pero ang emphasis po natin ay yung 16 hanggang 19. So basahin po natin yung buo. I'll be reading from the New King James Version. Verse 16, Luke chapter 4. So he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Verse 20. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." So all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, "Is this not Joseph's son?" He said to them, "You will surely say this proverb to me, 'Physician, heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in your country.' Then he said, 'Assuredly I say to you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you, truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent except to Zarephath, the region of Sidon, to a woman who was a widow. And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian." So all those in the synagogues, when they heard these things, were filled with wrath and rose up and thrust him out of the city. And they led him to the brow of the hill on which the city was built, that they might throw him down over the cliff. Then, passing through the midst of them, he went his way. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid.
Tatlong mahalagang bagay lang po ang nais nating hugutin dito sa teksto. Una, Jesus came to bring redemption, restoration, and healing. Kalawa, Jesus is the good news of God's love, light, and liberty. Ikatlo, malayo. The response to the gospel of Christ is either acceptance or rejection. So, unahin po natin, Jesus came to bring redemption, restoration, and healing. Ito po yung purpose niya. Bakit siya naparito? At yun nga, magdadual tayo sa verse, yung sinabi ko na 18, hanggang 19. Doon po tayo magdadual. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. At sa pagsabi nga nito, na natupad ngayon ang skripturang ito, ito ay isang pag-amin ni Kristo. Ito ay isang claim na siya ang Mesiyas, na magliligtas at maghahari hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. Ito po yung sinabi niya na natupad na sa araw na ito, itong kasulatan. Alam natin na bago na hulog sa kasalanan ang tao, ay makikita natin sa Genesis, yung holistic wellness of man before the fall. Perfect condition, body, soul, and spirit, mind, resulting from perfect harmony with God and with themselves and with the creation. Ito po yung kondisyon nila, napaka-perfect po talaga. Sinasakop nito yung physical, spiritual, and emotional dimension ng tao at kumikilos lahat in perfect balance and unity. Katunayan, yung kanilang nakedness, makikita po natin na hindi nila kailangan yung damit para maprotektahan sila doon sa climate. Maaaring malamig, mainit, dahil perfect body. Hindi nagkakasakit. Yun po yung kalagayan nila talaga At yung nakedness, para makikita rin natin yung kanilang intimacy, yung relationship ng tao, na wala sila talagang itinatago, napaka-transparent po ng kanilang relationship, napaka-intimate. Siguro kung hindi nagkasala ang tao, posible na hindi sila namatay, mga kapatid. Katunayan, si Adam, sa kabila ng kasalanan niya, ay nabuhay pa rin for 930 years. Ito yung goal ni Kuya Ben. Talaga mabuhay na mahaba. Wala si Kuya Ben. Pero yung pinakamatandang na sulat sa Bible ay si nabuhay ng 969 years, Methuselah. Ito po yung pinakamahaba. 969 years po bago siya namatay. Kaya masasabi natin kung hindi nagkasala yung tao, maaaring hindi siya mamamatay. At yung epekto nga nung kasalanan, the effect of man's alienation from God due to sin. Sabi po kasi ng Lord, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ito po yung sinabi sa kanila ng Diyos. At yun nga, nakita natin, nahulog sila sa tukso. Sila ay namatay. Pero yung kamatayan nila, hindi naman agad na namatay sila physically.
namatay po sila unang-una spiritually. Kasi to be dead simply means to be separated. Halimbawa po, yung physical death, separation ng kaluluwa sa katawan. Po. So pag nag-separate na yan, physically, patay ka na. Pero to be spiritually dead naman, ay yung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos na pinagmumulan ng buhay. Yun po yung tinatawag na spiritual death. Spiritual death. At yun po yung naranasan nila, naging patay sila sa espiritu dahil pinalayas sila sa presensya ng ating Panginoon at nagkaroon nga ng 2 cherubim na magbabantay upang hindi sila makapasok, kapatid. So ito yung malungkot na nangyari po sa ating unang mga magulang. No? Nagkaroon ng spiritual death condition due to separation from God, the source of life, affecting the mind, body, soul, and spirit. Kaya nga, dinidescribe doon sa Romans, ano yung nagiging resulta ng man's rejection of God, yung kanilang pagtalikod sa Diyos at talagang pagsunod ayon sa kanilang sariling pamumuhay, kagustuhan. Sabi po nga ron, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. So kita po natin yung effect ng kasalanan po, no? Yung separation and alienation from God, which is the spiritual death. Ito po yung nagkaroon ng impact sa spiritual, mental, and physical dimensions of man, leading to physical ailments, emotional distress, spiritual deadness, blindness, and physical death. Yung ating pong kamatayan ngayon ay pruweba ng original sin ng tao. Ito po yung naging resulta. Tayong lahat ay mamamatay. Kapatid. So, from the perfect holistic well-being of man, nung bago magkasala, to imperfect state with the disintegration and disharmony of the mind, body, and spirit. No? Parang yung tao nakita mo sa labas, wala namang problema eh. Pero ang problema niya, iba yung iniisip niya, iba yung laman ng puso niya. No? So there is disintegration, hindi integrated po eh. Ito ay bunga ng kasalanan. Karamihan, hindi nga kilala yung sarili niya. Katunayan, madalas niyang saktan yung sarili niya sa mga maling desisyon na nangangahulugan na talagang hindi natin nakikilala yung ating sarili because of disintegration po. Kaya, kung si Pablo ang ating titignan, nakita niya yung total depravity ng isang tao madala nung kasalanan ng ating minana. Na sabi nga niya ni Pablo sa Romans 7, "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells." Nothing good dwells. Sabi niya, in me. Sabi ni Paul, in my flesh. Nothing good dwells. Makikita natin, ang problema natin ay internal, mga kapatid. Sa puso. Heart po ang problem natin. Ang puso na makasalanan. Ito po yung problema natin na nangangailangan ng transformasyon
na internal change at hindi reformation na external change na ginagawa ng mga tao. So, ikalawang point po na makikita natin, Jesus is the good news of God's love, light, and liberty. Sabi nga niya, and he began to say to them, today the scripture is fulfilled in your hearing. So una-una, Jesus is the gospel of God's love. Jesus is the gospel of God's love. Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted. So, He is the God of love and ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapunta dun sa eternal damnation, mga kapatid, because He is a God of love. Kaya nga, binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang siya ang magtamo ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yun po, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos, that He is not willing that any should perish, sabi nga ni Peter, but that all should come to repentance. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Makikita natin sa Old Testament pa lang, nandun na yung prophecy. Pagkakalaglag ng tao sa kasalanan, nandun kagad yung prophecy. Genesis chapter 3, no? Makita po natin, 15 or 16. No? Yung pagdating po ng the seed of the woman as against the serpent po, na magkakaroon ng paglalaban. It pertains to the Messiah, our Lord Jesus Christ. Pero our God is the holy and just God. So kaya't kailangan niyang parusahan talaga yung ating mga kasalanan. Kaya ganun na lamang po ang kanyang ginawa dahil mahal niya tayo. Sa halip na tayo yung magdusa, no? Dahil makasalanan tayo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kung tutuusin. Kamatayan na walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. Walang hanggang pagdurusa doon sa hell na binabanggit po. Pero dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kaya nga po siya yung umako, siya yung namatay, siya yung nabayubay sa krus, mga kapatid. Kaya napakasarap pong alalahanin tuwing Holy Week na makita natin yung dakilang pag-ibig ni Kristo, ng ating Panginoon, habang nakabayubay sa krus. Na una pa nga namutawid sa bibig niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pag-ibig po ang talagang bukang bibig dahil mahal na mahal niya po ang tao. So Jesus' ministry is a ministry of love, expressed in healing the sick of their spiritual, mental, physical sickness. Makita po natin ito. Sabi nga ni John, kung i-record daw sa libro, hindi kaya, no? Nung gaano karaming libro man dahil sa napakarami niyang ginawa ng mga himala dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang nilikha. Po. Kaya lang, minsan, nagiging insensitive ang mga tao at hindi nakikita ito, hindi nadarama. Lalo na yung dakilang katapatan ng ating Panginoon sa bawat araw. God's primary concern is the eternal salvation. Ito po yung primary concern ng ating Diyos, which was lost during the fall, leading to His separation from God. Kaya nga sabi niya, for the Son of Man did not come, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ito po yung kanyang purpose. Upang hanapin at iligtas yung mga tupang naligaw. Ito po yung buhay ng inyong lingkod dati. Talagang ligaw na ligaw ako. No, ligaw na ligaw, pero for God so loved the world. Kinahabagan po ang inyong lingkod at nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan.
The Lord is teaching us that the root problem of man is the sinful heart. Kaya nga, sabi rin sa Matthew, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, theft, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. Madalas, sinasabon niya, sinesermonan niya yung mga religious leaders, calling them blind guides, hypocrites. No? Na sabi ni Lord, sundin nyo yung mga ginagawa nila, pero yung mga, sundin nyo yung mga tinuturo nila, pero yung mga ginagawa nila, huwag niyong tularan. Dahil nagtuturo sila, pero hindi nila sinusunod. Blind guides, no? Hypocrites. Yun po yung madalas ginagawa ng Panginoon dun sa mga religious leaders nung time na yun. So, Jesus is the gospel of God's light. Una, He is the gospel of God's love. Kalawa, Jesus is the gospel of God's light. Sabi nga niya, He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Ultimately, man's problem is not a physical blindness, mga kapatid. Hindi po yung physical blindness, kundi yung spiritual blindness na tayo'y patay, wala tayong kakayahan na maunawaan yung mga banal na salita ng Diyos. Patay po tayo to the things of God. Yun po yung tao . No matter how religious you are, kung wala ang Panginoon sa iyo, if you don't have the Spirit of God, then you are none of His. Yun po yung sinasabi. And therefore, you are spiritually dead, you are spiritually blind, na hindi mo magagap, hindi mo maunawaan yung kanyang mga banal na salita. Katunayan, isang religious leader, isang secret follower ni Lord, isang leader ng Sanhedrin, si Nicodemo, mga kapatid, no? Kung titingnan natin, talagang gagalangin mo ito dahil, kumbaga, nasa parang Supreme Court, talagang matindi po yung kanyang posisyon. Lumapit kay Jesus nung isang gabi, at doon sinabi ng Lord, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At ito yung hindi maintindihan ni Nicodemo, na kailangan bang pumasok muli sa sinapupunan yung tao para maipanganak muli, at hindi niya naunawaan ano yung kahulugan ng spiritual birth. Sabi po ng Corinthians chapter 2, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Sabi ng Lord, I am the light. Jesus is the light. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Kailan niya sinabi ito? After the incident na may nahuli na babae caught in the act of adultery. At nandun nga yung mga religious leaders, dinala sa kanya, sinabi na nasusulat na dapat stoning ito bilang kaparusahan dahil nahuli in the act of adultery. Pero nakita po natin yung reaction ng Panginoon na wala yung condemnation sa kanya. Sa halip, kinahabagan niya ang babaeng ito at sinabi, go and sin no more. He is the light of the world. Na makikita po natin na kung wala yung tanglaw galing kay Jesus na tumatanglaw sa kaibuturan ng ating puso, kung wala yung talagang liwanag dulot ng Panginoon sa ating buhay, ay magiging madilim po yung ating buhay, magiging madilim yung ating kaisipan, pati na yung ating landasin po.
Kaya nga sabi ng Lord, the light of the body is the eye. Saan ba nakafocus yung eyes natin? Ito ba'y nakafocus to the things of this world? Then your life will be full of darkness. Kasi nasa world yung focus mo. Pero kung yan ay nakafocus sa Panginoon, the light, the God of light, nakafocus yan dun sa kanyang mga salita. Sabi niya, my words are spirit and they are life. Ito po yung talagang nagbibigay tanglaw sa atin upang mapakinggan natin ang Panginoon. My sheep hears my voice. I know them and they follow me. And as the Lord illumines His word in our hearts, doon po talagang nagkakaroon ng mabubuting kaisipan, mabuting mga gawa sa ating buhay. Dahil nililiwanagan muna tayo mula sa loob, palabas ng ating Panginoon. Kaya madalas sinasabi niya, linisin niyo muna yung loob. Yung loob ng tasa at ng platito. At lilinis yung labas. So, ang problema yung internal. Ito kailangan niyo ma-address po. No? At ang Panginoon ang may kakayahan para tarbahuin po yung ating problema sa puso. Sabi nga, in Him was life and the life was the light of men. No, nasa John po yan, chapter 1. In Him was life and His life was the light of men. Kung Kristiyano ka, kapatid, you are indwelt by Christ through the person of the Holy Spirit. At ito yung buhay na taglay-taglay mo ngayon. Remember, yung tumanggap sa Kanya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, hindi yung pag namatay ka, kundi ngayon pa lang, tinatamasa mo na yung buhay na walang hanggan. Na ito yung nagliliwanag sa iyo dahil buhay ni Kristo. Yung taglay-taglay mo, kapatid. No? Kaya ito po yung makikita rin natin sa Colossians. When Christ, who is our life, Christ is our life, sabi po nun, siya yung buhay natin. Kaya sana makita po natin ito, maging aware tayo so that nagiging tama yung perspective, yung attitude natin na para bang yung buhay sa mundo lamang, yung nakikita natin, salat tayo sa maraming bagay, so nagkakaroon na tayo ng self-pity, no? Nagkakaroon na tayo ng paghihimagsik, pero nakakalimutan natin. No? Life is more important than the food. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Sabihin, there is more to life than the material things that we are craving for. Yung buhay na nanggagaling kay Kristo na nagbibigay liwanag sa atin. Ito po yung magandang makita at maranasan natin. Kaya nga sabi niya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So Jesus is the gospel of God's love. Jesus is the gospel of God's liberty. Ano yung sinabi ko kanina? The gospel of God's light. And pangatlo, Jesus is the gospel of God's liberty. Liberty. Ito po yung talagang sinisigaw natin, kalayaan, freedom. Naalala ko yung experience ko nung matanggap ko yung Panginoon, hindi ko maipaliwanag eh. Para bang for the first time, nagkaroon ako ng release. No? Release from guilt, burden, shame. Para bang gusto kong sumigaw. No? Talaga ito yung freedom. Mula dun sa buhay na talagang oppressed ka dahil sa problemang spiritual, pagkakawalay mo sa Panginoon. Pero nung naranasan mo yung Panginoon, kakaibang freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Mga kapatid. So Jesus is the gospel of God's liberty. Sabi po, to proclaim liberty to the captives
to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Nakakalungkot yung in-expect nilang Messiah ng Israel, ng mga Hudyo, is a political king who will liberate them from the Roman rule and oppression. Na ito yung naranasan nila in the Old Testament, nung sinakop sila ng mga bansa, no? Ito yung talagang problema, yung panaghoy nila. Kumbaga ito yung prayer nila, kailan sila talaga mapapalaya. No? At yun nga ang ina-expect nila, darating yung Messiah, isang political, makapangyarihang Messiah, King, na ito talaga yung magpapalaya sa kanila. Pero they failed to see the suffering servant prophesied in Isaiah na ang pagliligtas na gagawin ay sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Dahil ito nga yung magiging kabayaran ng ating kasalanan, sa ating ikatutubos at sa ating ikaliligtas. Ito yung hindi nila nakita, hindi nila matatanggap dahil iba yung ina-expect nilang Messiah. They fail to see na ang tunay na pagkaalipin ay hindi sa kapangyarihan ng Roma na sumasakop sa kanila. Ang tunay na pagkaalipin ay pagkaalipin sa kasalanan. Sa kapangyarihan ng kasalanan, bunga ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. At nakita natin ang prinsipyo nito na kumikilos pa rin, maging sa buhay ni Apostol Pablo. Sabi niya, yung mabuti na dapat kong gagawin, hindi ko nagagawa. Pero yung mga masamang hindi ko dapat gagawin, yun yung nagagawa ko. Apostol Pablo na to. Nandun pa rin po yung prinsipyo ng kasalanan at work in our life. Kaya nga ang utos sa atin ay mapuspos tayo lagi. Yung buhay na talagang totally nakasuko to the Holy Spirit's control every day, every moment of our everyday life. Otherwise, baka dun pa rin tayo patungo. A life of slavery, a life of carnality. Dahil struggle ang buhay, because of many things in the heart na hindi natin maisuko, hindi natin maisurrender sa ating Diyos. At malinaw po, dinidescribe sa Ephesians chapter 2, ano ba yung life of slavery natin nung wala pa tayo kay Kristo. Sabi rito, and you, He made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world. So andun po yung pagiging makamundo natin, kapatid. Lahat tayo ganito, no? According to the prince of the power of the air, whether we like it or not, nandun yung impluensya nung Satanas, no? Na talagang ini-impluensya yung buhay ng mga taong wala pa kay Kristo, isang bulong lang ni Satanas, ay andun kaagad yung pagsunod natin. At sabi rin ni Paul, among whom also we, no? Kasama siya, sabi niya, we. Si Paul kasi nagsasalita rito eh. Among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh. Yung hilig po ng laman, no? Pita ng laman, masasamang pita ng laman, ay nandoon yung pagkaalipin natin nung wala pa tayo kay Kristo dahil nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan at anuman yung pagsusumikap mo, wala kang laban unless si Lord ang gagawa niyan sa buhay mo, kapatid. So, alipin tayo sa mundo, sa impluensya ni Satanas, at sa masasamang pita o hilig ng laman. Again, the Jews are expecting a political king like David who will give them total victory and liberty through his rule over the nations with them. Kasama sila mag-aari. Ito po yung na-expect nila. They fail to see that Christ's victory and liberty
is through His rule in the hearts of His followers. Ito po yung rulership, yung lordship niya, hindi doon sa engrande, malaking palasyo, kundi sa trono ng ating buhay. Dito siya nagro-rule. Ito yung hindi nakita ng Israel, kung kaya't siya ay nireject. Kaya, sabi ng Lord sa kanila, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. If the Son makes you free, you shall be free indeed. If you continue in my words, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. So doon na tayo sa pangatlong point po, mga kapatid. The response to the gospel of Christ is either acceptance or rejection. Nandun po yung imbitasyon niya, pero nandun po yung pagpapasya ng tao. It's either paniniwalaan mo siya, tatanggapin mo siya, or i-reject mo siya. Yun po yung response ng tao. Kaya nga nung sinabi niya, and he began to say to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. So ano nangyari? So all bore witness to him and marveled at the gracious words which proceeded out of his mouth. So lahat talaga namamangha sa kanya. Kasi andun na alam nila, napakatanyag na hindi ordinaryong rabay ito. No, nagpapagaling ng sari-saring mga karamdaman. At kakaiba yung kanyang katuruan na para bang may authority. Hindi katulad ng mga religious scribes and Pharisees. Kakaiba. So yung mga tao hindi talaga maiwasan yung mamangha sa kanya. No? Talagang mamangha ka sa kanya so that ang dami pong nais sumunod sa kanya. Lalo na yung nakakapakinabang doon sa mga himala niya, nakakain ng tinapay, no, yung mga nakatanggap ng kagalingan po, nais sumunod sa kanya. Pero sinabi nila, hindi ba anak ito ni Jose? So nagkaroon bigla ng transition. No? Mula doon sa pagkamangha nila, hindi ba anak ni Jose, ni Maria? Kumbaga, nakita nila yung impossibility na ito na nga yung Mesias. At kilala nila yung sino yung tatay niya sino yung nanay niya. Pero makikita po natin mga kapatid, the miracles of Jesus are a confirmation of His Messiahship. Ito po yung purpose ng kanyang miracles, no? Fulfilling prophecies of the Old Testament. Ito yung nagbavalidate sa kanyang teachings and claim to be the Son of God. Yung kanyang mga miracles po. Hindi nila nakita ito. Nakita lang nila yung masaganang pagkain. Pero in the message, the deep truth doon sa mga miracles ay hindi nila nakita ng mga tao. Sa halip, hinatulan siya bilang isang blasphemer dahil sa kanyang claim to be the Son of the Father, making himself equal with God. No, hindi matatanggap ng mga religious Pharisees, lalo na sa kanilang belief of monotheism, iisang Diyos. Blasphemer dahil sa kanyang claim at sinasabihan siya na false teacher, demon possessed, no, sa kanyang mga miracles ng mga religious leaders dahil una-una, binaviolate niya yung Sabbath. Madalas nagpapagaling every Sabbath. At kanyang pinupuna yung kanilang man-made traditions. Traditions na pinapatupad sa mga tao na nagpapabigat lalo
sa kanilang pagsunod sa Diyos. So the people chose not to believe in Him, and they rejected His Messiahship. Tayo kaya, mga kapatid, buhay natin ngayon bilang Kristiyano, are we rejecting the Lord sa pamumuhay natin? Are we? Are we denying His reality minsan? Sa ating mga doubts, sa ating, when we choose not to listen to Him, to His Word, at talagang ipag-iitan yung sarili nating gusto, yung ating kalooban, aren't we denying Him? Aren't we rejecting Him? When we don't truly pursue our intimacy with Christ, di ba dinideny natin siya? Samantalang ito yung marubdob na nais niya, na talagang makilala siya, maranasan siya, pero marami tayong ibang pursuits sa mundong ito. So aren't we rejecting our Lord? Hindi ba natin siya dinideny, mga kapatid? Through our worldly conduct, not living as light and salt of this earth, aren't we rejecting the Lord? Na hindi tayo nagiging magandang patutuo sa mundong ito. Pero meron din naman naniwala sa Kanya, bukod doon sa 12, na naging 11 na nga dahil naghudas pa yung isa. Dahil iba na naman yung expectation sa Mesiyas. Iba, political yung kanyang pananaw, si Judas. Meron mga naniwala, meron mga tumanggap sa Kanya. Kaya sinabi niya doon sa mga tumanggi sa Kanya, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Hindi kayo makakapunta sa akin, sabi niya. Unless yung Ama ang maglalapit sa inyo, sa akin. Ito po yung sinabi ng Panginoon. Yung mga talagang nagdi-deny, nagre-reject sa Kanya, na para bang ang kaligtasan at kahatulan ng tao sa impyerno ay desisyon ng Diyos. Wala kang naging choice. Pinanganak ka para, kumbaga, mamatay, no? Maparusahan in eternal damnation. Parang ganun, no? At mauwi na naman tayo sa pagtatalo ng free will against predestination. Ito po yung walang hanggang debate. Hanggang sa ngayon, talakayan na nangyayari. Pero marami din namang talata na nagtuturo na nandun yung free will ng isang tao. Kasi napakahirap pong tanggapin na hahatulan ka sa impyerno na wala kang choice. Kumbaga, pinanganak ka para itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Parang napakahirap pong isipin. Wala kang naging choice at ito ay magiging inconsistent to the character of God. God of love, God of justice, God of righteousness, God of mercy and truth. Parang nagkakaroon ng inconsistency kung ganito po yung mangyayari na you are predestined para itapon sa dagat-dagatang apoy. God is always sovereign and we are always responsible. While He is sovereign, siya ay makapangyarihan sa lahat, we are naman responsible na tumugon, sumunod sa Kanya as our Lord, our Savior, our Master, and our King. Sabi nga ni John sa chapter 3, and this is the condemnation that the light has come into the world, but man loveth darkness rather than light. Dumating yung ilaw, si Jesus. Pero sabi po ni John, but man loved darkness rather than light because their deeds were evil. Madalas sa Panginoon, sa Jerusalem, nakikita mo yung pagtangis niya. Yung marubdob na talagang
damdamin dahil sa patuloy na pagtanggi sa kanya ng Israel. Sinasabi niya, "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones who are sent to her. How often I wanted to gather you, your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing." Ito po yung buhay ng Panginoon, a man of sorrows, dahil ang tao patuloy na tinatanggihan siya, dinideny siya, nire-reject siya. Gustong-gusto niya tayong yakapin, pero andun yung resistance natin. No? Dahil tayo yung gustong mamuhay sa sarili natin. So ano yung nagiging impact kung si Lord talaga ang Mesiyas ng buhay mo? Kapatid, ito yung implication sa verse 19. Sabi po ron, to proclaim the acceptable year of the Lord. Ito po yung sabi sa verse 19. Ito ay isang allusion to the Jubilee mentioned in Leviticus. Nabanggit po ito sa Leviticus. Na-observe po ito ng Israel every 50 years in which all debts were forgiven. Lahat po ng may pagkakautang ay pinapatawad. Sana po mangyari sa atin to, no? Para wala na tayo sa World Bank, IMF, wala na tayong utang. No? Every 50 years, ito po yung Jubilee. Slaves were given their freedom and ancestral lands were given to its original family. The year of the Jubilee allowed for a new start. Jubilee is a reflection of God's grace and His desire for restoration and renewal. Ito po yung significance niya. It is a reminder of God's liberation of the Israelites from slavery in Egypt and a foreshadowing of the ultimate redemption through Christ, our Lord. Siya po talaga yung deliverer, siya talaga yung magpapalaya, magliligtas sa atin. Jesus offers a total cancellation of spiritual debt. Lahat po ng kasalanan ng mga maniniwala sa Kanya, kinakansela lahat yung kasalanan. Kaya nga may eternal life ka eh. Sabi sa 1 John 5:13, nasusulat ito upang malaman mo na ikaw na naniniwala sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Na hindi mangyayari iyon kung hindi kinansila yung lahat ng kasalanan. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Ganun po niya binura. For by one single offering, He has perfected forever them that are being sanctified. So Jesus offers a total cancellation of spiritual debt and a new beginning to those who respond to His message. Kaya nga, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Bagong buhay, bagong direksyon, bagong Panginoon. Ito po yung buhay natin in union with Christ. Ito po yung buhay natin. No? At andun din po yung the restoration of God's image in us. Ito yung ginagawa, ito yung tinatrabaho ng Diyos. For we are all created in the image of God. At ito ay nasira, nawasak ng kasalanan. At ang dahilan na naparito ang Panginoon ay upang i-restore yung God's image sa atin. So that all things are working together for the good of those who love God. Lahat po ito may kinalaman doon sa ating pagbabago tungo sa pagiging kawangis ni Kristo na ating Panginoon. To whom He did foreknow, He also predestinated to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. So ito po yung ginagawa sa atin ng Lord in the life
of sanctification. Buhay natin na binabanal, talagang hinahango tayo doon sa buhay self-centered, buhay makamundo, tungo sa buhay na Christ-centered. Ito po yung ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. The Jubilee also carries a prophetic message about God's total liberation, total, absolute, restoration and renewal of all things. Kailan ito? In the establishment of His kingdom. Sa pagbabalik po ng Panginoon, lahat po ay magiging perfect na. Ito yung ating pinakakaasam-asam. Lalo na yung mga karamdaman natin. Kasi hindi naman po guarantee na kapag nakay Kristo ka na, wala nang karamdaman po. Nandun pa rin minsan. Si Pablo nga, thorn in the flesh, 3 times hinihingi niya. Sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weakness. So hindi po guarantee na wala na yung karamdaman. Pero ang garantisado po, pagdating ng Panginoon, ito na lahat. New. Lahat po bago na to. New heaven and new earth. Ito po yung mararanasan natin. Wala nang imperfection, wala nang sakit, wala na yung mga problema natin, stress. Lahat ay magiging perfect po. Kaya nga, it is our blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Konting reflection po mga kapatid. Our true holistic wellness is in Christ. Ito po yung makikita natin, lalo na nung wala pa yung kasalanan eh. Perfect po. Holistically. His indwelling presence in us through the working of the Holy Spirit. It is through His working in us, His life, in our union with Him, in our sanctification, and our working it out in the Christian life. Ito po yung buhay natin ngayon, lalo na sa buhay kabanalan. Kinikilusan tayo ng Diyos. God is at work in you, sabi po ng Philippians, both to will and to do of His good pleasure. Ito po yung tinatrabaho ng banal na Espiritu sa atin. Dahil sabi ng Philippians 1:6, being confident of this one thing, that He who began a good work in you will bring it to completion until the day of Christ. Tinatrabaho ng Lord ito, binabanal tayo at magiging kumpleto ito pagdating ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayo nagwo-workout, nagpa-practice ng buhay spiritual, buhay Kristiyano, whether we feel it or not, marami mang hindrance, nagpapatuloy tayo, nagpe-persevere tayo. Dahil ang Panginoon ay kasama natin na kumikilos sa atin, mga kapatid. That's the good news. Ito yung message ng miracles niya, that He is the life, the light, the Savior, and emancipator that brings liberty, healing, and restoration to man. Our life of fruitfulness, makikita po natin yung buhay na mabunga. John 15. Dahil nakaugnay kay Kristo. So, namumunga siya, nagiging mas mabunga, at nagiging kabunga-bunga yung buhay niya. Hindi bunga nga po. Bunga. Bungang spiritual po ang tinutukoy dito. Binabago ka. No? Ito po yung wellness eh. Dahil nakaugnay ka dun sa source of life. No? Si Kristo na ating Diyos. I am the way, I am the truth, I am the life. Siya po yung buhay natin ngayon so that kailangan natin laging nakakonekta sa Kanya bawat araw. Kaya nga yung blessedness ng Psalm 1 na He is like a tree planted by the streams of water whose leaf does not wither. Lagi namumunga, and whatever He does, God prospers. Even in old age, again, ito na naman yung prayer namin ni Kuya Ben, in old age, na namumunga ka pa rin. Ito po, sarap si Sister Madu, kaya patuloy na ganyan yan. Kasi
Gusto naming maranasan din, even in old age. Di ba? Nandun pa rin yung kalakasan ng Panginoon eh. Nandun pa rin yung ginagamit ka niya eh. Di ba ang sarap noon? Yun yung pangako eh. Sa Psalm 92, sabi rito, those who are planted in the house of the Lord shall flourish like the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. Tanda mo na pero namumunga ka pa eh. Praise the Lord. Si Lord ito. The Lord Jesus is always inviting us, mga kapatid. Another reflection, in times of weariness, loneliness, in times of fears, doubts, anxiousness, depression. Siguro lahat tayo dumaranas ng mga ganito eh. Lalo na sundalo ka ni Kristo na umaharap sa spiritual na digmaan. Ang daming pagsubok, ang daming tukso. Paggising mo pa lang, nandun na yung bulong eh. Tawag ng mundo eh. So that it is indeed a spiritual battle. Kaya madalas, marami sa atin, sugatan. Hindi lang natin nakikita yun, pero kung dadamayin mo eh, andun yung suffering niya eh. Lalo na kung nagpapatuloy yung mga problema na bumibigat ito, minsan dumarating na hirap, unbearable na, kapatid. So that the Lord is always extending His hands, His loving hands. Come unto me, all ye who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito po yung Panginoon, laging nakabukas. Paggising pa lang natin, nakagano na yung Panginoon. Because He knows what we are made of. He remembers that we are dust. The Lord is waiting for us in our prayers. The Lord is waiting for us in our meditation of His Word, in our church gatherings, prayer covenant. The Lord is waiting for us. In your ministering to others. Minsan, ito, bigat na bigat ka na eh. Pero yung challenge, kailangan mong abutin pa rin yung kapatid eh. So, minsan doon ka kakatagpuin ng Diyos eh. Sabi nga ng Lord, He who waters, He who refreshes others, shall be refreshed. Minsan doon mo mararanasan as you minister, lalong-lalo na to the needy. So mga kapatid, ito mo teksto natin ay nasulat ito eh sa isang fellowship song na madalas inaawit namin dati. Kami nila Kuya Bok, Kuya Ben, kahit hindi magaling kumanta, pero kumakanta pa rin siya. No? Ganito po yan eh. Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken hearts and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Isa pa po. The Spirit of the Lord is now upon me, to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Si Jesus po ay nagdudwell sa atin through the Holy Spirit. Do you have His compassion and burden for the lost? Panginoon ay nasa atin po. Are you involved in reaching out to the suffering people through your prayers, material, financial, and moral support? Are you intentionally proclaiming Jesus, the great emancipator of the enslaved world? Tayo manalangin. Ilan Diyos, Lord. Lord, maraming salamat po sa mabuting balita na ibinaba mo po sa amin.
Dalangin namin na pagliwanagin mo pa ito, Lord. Kilusan mo aming buhay upang manamnam namin, Panginoon, ang talagang masaganang pagpapala namin sa iyo. Talagang yung holistic wellness po ng isang nilikha mo na masusumpungan lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pangungusap sa amin. We pray in Jesus' name. Amen.